Good morning mga boss, mga mama, sir. Meron tayong i-feature na property today. Dito po ako sa Cabangan, Zambales. Malapit lang sa beach mga boss, walking distance. May fish pond, may dalawang bahay. Fully fenced mga boss, develop na po yung fish pond nila. Kakargahan nyo na lang, tapos paglalagay na lang kayo siguro ng mga aerator. Alright? Okay, ito po yung property mga boss. Along the Barangay Road. Actually, this is a bypass Barangay Road. Connecting different barangays up to Pelmeda. Ano po? Coastal area po yun dito. Alright, tapos ito, palabas din kayo ng National Highway. So this is about 5 minutes or 7 minutes from the National Highway mga boss. Alright, gated. Meron kayong parking space. Ano po? Pasok muna tayo dun sa bahay mga boss. Yan. So meron na kayong titirahan, ano? Kompleto na po yan, may kuryente, may tubig. Moving in kayo, tanong natin kung kasama yung mga kasama po yung mga gamit. Okay, so maluwag po ang inyong veranda. Yan, ang ganda mga boss. Talaga naka-design siya para sa isang rest house na tilapia farming ano po, or whatever. Okay? Okay pang kisame mga boss ha. Maganda ang bubong ano po. Mataas ang kisame at maluwag dito, pwede kayo mag-party-party. Ayan oh. No? Alright, meron kayong pocket garden, di ba? Tapos maluwag ang pintuan mga boss, solid. And yan, bungalow type, open space, open design from kitchen to your dining area. At toilet and bathroom dito mga boss. Yan, no? Para siyang bachelor's pad. Yan, studio type ganun. Okay. Alright, ayan mga boss, no? And of course, may kwarto syempre. Buo ang mga tiles mga boss, walang problema. Maganda kisame, wala akong nakikitang sign na may tulo ang bubong. Fresh ang bahay mga boss. Walang crack sa mga pader, ano? Solid. And ito, may kwarto kayo, maluwag. Maganda ang tanawin. Ayan. Napapaligiran kayo ng mga puno mga boss. Malamig dito. In fairness ha. Opo. Maski wala kayo electric fan, maski walang ilaw mga boss, patay lahat ng kuryente nyo. Makakapag-relax kayo ng maayos. Alright? So dito meron pang isang bahay dyan para naman kung meron kayong caretaker, di ba? Yan. From here kita nyo yung fish pond. Okay, yan. So, malamang kasama na po yung mga furnitures dito, ano. Again, mataas ang kisame mga boss, kaya hindi mainit. Okay? There you go. Alright, dito tayo sa paligid mga boss. Sir, itong bahay na to, sa iyo po yung caretaker. Ilan po ang source ng tubig dito, sir? Isa, dalawa. Tatlo, apat. Yung bomba, nagana to. Gumagana to. Oo, okay. Ito, di kuryente. Kumusta naman ang tubig dito, sir? Hindi naman maalat. Maganda tubig dito. Oh, okay. Matamis na iinom. Talaga? Sir, ito, Chico, namumunga na yan. Oh, namumunga na yan. Pati itong Star Apple. Oo. Ano pang mga fruit bearings nyo dito? Itong atis. Atis. Tsaka, Parang may siniguelas. yung siniguelas. Siniguelas, ano po? Tsaka itong guebano. Na Okay. imported. Sir, pwede mo ba akong pasilip lang dito sa ano mo? Baka bukas may pumunta na dito. Ito sir, ang tubig. Mali naman tubig mga boss. Oh. Pwede tikman sir? Okay. Potable, pwedeng inumin. Alright. Ilang kwarto meron dito sir? Isa lang. Tapos isang CR. Yun. Okay. Tapos may sariling CR. Alright, so basically mga boss, parang pareho lang ng layout dun sa kabilang bahay. No, may kisame lang yung kabilang bahay, pero magandang bubong oh. At saka baka lang Palit lang ng kapapalit lang ng ng tawag diyan ng brace ng roofing, no? Alright. Okay, dito sir, hanggang saan ba ang kalupaan niyo dito sir? Okay, dito tayo.
Yan. Guide mo nga ako, sir. Itong kapitbahay nyo, ano to, sir? Sino to? Ano yan? Yung parang Rest house. ito yung ano? Mangga. Hindi. Atis. Atis na kulay brown. Okay. Oo, masarap yan. Matamis. Itong mangga nyo, sir, ano yan? Kinalabaw? Pico. Pico. Okay din yan, Pico. Actually, mas gusto ko yung Pico eh. Lahat ng atis nyo, yan, ganyan sir, ang variety. Kulay brown. Saka, hindi, bakit dalawang klase? Tapos ito, ano, Ito yung guebano. Guebano. Yung importe. Ito, Pico rin to sir, itong mangga na to. Ano naman yan? Tawag dito. Indian. Indian mango. Okay. Alright, ito sir. Ayun. Kung anong... Ibang klase. ayun. Bilog siya. Bilog. Hinog na ba yan? Hindi pa. Hindi pa. Babalik ako dito sir ha. Sige. Walang problema yan. Hindi pa ako nakatikim nito eh. Masarap ang ano. Oo. Parang atimonan, no? Ito, sir, may laman na tong fish pond. Meron yan. May mga isda, may bangus, may... Ako baga sa ano, assorted. Assorted. Pero sir, anong pinakamainam na alagaan dito? Bangus, tilapia, or hipon? Tilapia, Lahat pwede. Kasi ang tubig dito, minsan may pumapasok na alat, minsan tabang. Hindi natutuyo yan. Hindi. Okay, all year round, no? Meron din siguro ano yan, dalag. Meron. Dalag at hito. Pwede pang lagyan ng kangkungan, no? Ano? Tapos sir, saan pumapasok ang tubig? Wala siyang pasukan. O sibol lang talaga. Bali, pagka doon sa kabila, may dinadaanan doon sa dulo roon. Oo. Pumapasok dito. Pumapasok dito. Sir, yung kabila, anong project yan? Sa Fish din yan. Bali ano, tugpuan. Sugpuan. Okay. Alright. So, pwede rin pala itong gawing sugpuan din. Halos pareho lang sila ng laki, no? Kung halimbawang maglalagay ako ng bangus dito, sir, mga ilang tonelada ang katingin mo ang pwede ko ma-harvest? 3-4. 3 hanggang 4 na tonelada. Oh. Kasi ito pwede yung panghukayin nito. Ayan. Itong side na to. Oo. Tapos i-backfill dito yung ibang lupa, ano? Alright. And then dito, ang sarap pang i-landscape po. Pwede pa tayo maglagay, pwede pa sila actually maglagay ng kubo-kubo dito eh. Kaya nga. Sa gitna. Konting ayos lang to, maganda to. Oo, pwedeng gawin itong parang Yung... fish pond resort. Oo, ganun. 'Di ba? Ganda naman dito, sir. Anong kawayan to? Bayog. Bayog. Ang ganda naman dito. Sarap tumambay. Ayan yung mga priceless eh. Ito yung pamilya ko. Dito sila madala sa ilalim. Oo. Pwede maglagay lang dyan ng mesa. Oo. 'Di ba? Eh, ang papag oh. Siguro minsan diyan ka natutulog. Oo, dyan. Ay. Ngayon kasi hindi ako napag-blanket dahil nag-umulan. Okay. Dito sa dulo. Sige, sige sir. Oo. So ito mga gate niya sir, nagana pa yan. Oo, nagdamagana. Ito sir, kapag ka umuulan, hanggang saan yung maabot ang tubig dito? Bali, Alin sa malakas ang pinakamalakas na ulan? ito. Ayun yung marking. Iyan lang. Oo. Tapos saan tumatapon ng tubig? Bali, lumalabas siya papunta ron sa bukid. Sa may mga palayan. Oo. Okay. Ibig sabihin tong kalsada na to may culvert yan dyan somewhere? Meron. Alright. Tsaka fully fenced sir ang ano nyo property ha. Bali, ayusin ko pa yan. Pagka... Pero maganda na oh. Oh. Ibig sabihin to noon sir, ino-operate po ito. Ayun, dating ano yun. Kaya lang, medyo napabayaan ng konti. Oo. Kaya parang hindi siya naglinis ba. Tsaka kung talagang gagawin nila itong isang seryosong fish pond, madali ang pag-transport ng mga isda kasi maluwag po yung barangay road at sementado. Kaya, Tapos going to na rock road. hindi kagaya ng iba, rough road, ang daming pampapasukan. Ito, about 5 to 7 minutes mga boss, andyan na kayo sa National Highway o wala pa sigurong 5 minutes lang mga boss. Malapit lang po ito sa National Highway at malapit lang po sa dagat, no?
Okay, ito ang dulo. So itong tubig na to, ito yung nagsusupply minsan dito. Nandiyan ang gate ninyo ng water gate. Nandito sa gilid. Ayun. Mga boss, doon tayo galing, no? Ayun, sa may kawayan na 'yon. Umikot po tayo. Ayun, dito na tayo sa kabilang dulo. Ang frontage po ng property facing the road, mahaba ah. Kaya maganda talagang location. Actually, dito sa mga fish pond, mga boss, kung gagawin nyo itong isang parang resort, or gagawin nyo po itong resort, pwede kayo maglagay ng mga parang floating kubo dyan sa dito. Tapos yung mga guests ninyo, mangangawil na lang ng isda. Di ba? Mangangawil na lang sila ng isda. Yung accommodation ninyo, dyan na sila mag-overnight. Ang lapit pa nila sa dagat. Lalakad lang sila, nasa dagat na sila. At maganda po ang dagat dito. Ito yung mga pwedeng daanan ng tubig, no? Oo. Alright. Naririnig akong isda. Oo. Ang ganda rin itong kabila, oh. Ayan. Ganyan na sinasabi ko, mga boss, kung mapapansin ninyo yung ginawa nila, oh. Di ba? Oh. Inelevate po nila yung bahay. Nasa ilalim yung tubig. Kaya fishing lang sila dyan. Ang ganda rin ang pagkakadiskarte nito. Ito ganun din po, ayan, oh. So hindi nyo talaga kailangan magpatambak. Di ba? Hayaan nyo lang na pumasok ang tubig sa ilalim. Yan. Okay mga boss, doon po tayo galing, umikot tayo, di ba? So, diyan sa drone shots natin makikita ninyo yung portion ng lupa, no? So almost 2/3 ang kanyang palaisdaan. At very advantageous yan kapag gusto nyong magnegosyo, gusto nga, mag-farming ng tilapia, bangus, whatever. Kasi, unlike po sa mga livestocks, medyo mahigpit po sila sa zoning, ano po. Kagaya niyan, hindi kayo pwede maglagay ng piggery dito, hindi kayo pwede maglagay ng manukan. But this one, existing na po yan, pwede kayong mag-alaga kahit gaano karaming isda ang gusto nyong ilagay dyan, di ba? Maganda rin po ang presyo ng isda at syempre alam naman natin na marami na rin kumikita sa mga palaisdaan, mga boss. So hindi na kayo masyado magde-develop dito, konting maintenance na lang to. Pwede nyo rin po itong gawing resort, mga boss, kasi unang-una malapit po kayo sa dagat, walking distance. Sabi nga nung may-ari kanina, sinukat daw to ng isang broker, nilakad niya hanggang dun sa dagat, 225 steps na sa shoreline na po kayo. And maganda po ang kanyang kalsada, ano po, two-way lane, hindi masikip, hindi kagaya ng mga ibang properties na na-vlog ko, medyo masikip yung kalsada. This one, pag nagnegosyo kayo ng isdaan, kahit truck ang pumasok po dyan, walang problema. About less than 5 minutes, nandyan na po kayo sa National Highway. So logistically, very strategic po ang location ng property na to, mga boss. Kahit na anong gawin ninyo, mapa-resort, mapapalaisdaan, or simply your vacation house, dito po sa Zambales. So yung mga nangangarap dyan ng property dito, magandang presyo nito, mga boss. Malinis ang titulo. Ano po? 8 million pesos ang bagsak ng may-ari. Owner's price po yan. Wala po tayong OP dyan, mga boss, mga sir, para lang mabenta na kaagad. 'Di ba? Huwag nyo nang sayangin yung opportunity. Ano po? Kasi bihira lang po ako nakakita ng mga ganito kagagandang properties. Ano po? Malinis, maayos, presko. Maraming mga fruit bearings, mga boss, at marami pa kayong open spaces na pwede nyo pang i-develop. Alright? Swimming pool. May kasama silang isda. Okay. Kung ayaw nilang palasdan, swimming pool, diba? Alright, yeah. Yun nga. Okay mga boss, yung isang portion, sabi sa akin ni mama. Shout out. Okay mga boss, yun nga. So suggestion niya, pwede din kayo maglagay ng swimming pool, di ba? Swimming pool tong kabila, yung kabila pala isdaan. So bahala na kayo, pero yung nga sinasabi ko, maganda po ang location ng property, maganda ang presyo, safe ang inyong investment, titulado po ito, clean title, mga boss, mga mama, mga sir. 7,033 square meters, more or less ang property. Mahaba ang frontage, facing concrete road, mga boss, mga ma'am. Alright? So yung mga nangangarap dyan ng ganitong property at nangangarap ng property dito sa Zambales, Kabanggan is about 3.5 hours to 4 hours drive from Metro Manila, mga boss. Very accessible. Wala kayong dadaanan lubak all the way coming from Balintawak and Lex, mga boss. Nandyan ang aking contact details, mga boss, sa description ng video. Nandyan din po si screen. Kontakin nyo ako
ko-connect namin kayo mismo dun sa owner. Kayo na po ang makipagtawaran, mga boss, mga ma'am, mga sir. Okay, again, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao.